kada linggo. Yan ang sumisikat ngayong paraan ng pagpapapayat ng ilan sa pamamagitan ng Ozempic injection. Pero babala ng eksperto, para lang ang gamot na ito sa mga may diabetes type 2. May balitang A to Z si Ace Cruz. Nakakaubusan na ng supply at napakamahal pa ng presyo. Ganito ang problema ngayon ng 26 anyos at diabetic patient na si Lexi dahil pahirapan na raw ngayong makahanap ng Ozempic injection pen. I accidentally bought a fake Ozempic. So meron na rin siya. I accidentally bought it kasi at that time magdadalawang na kaming wala. Ang Ozempic injection ay isang deresetang gamot na tumutulong i-control ang blood sugar levels ng isang pasyenteng may sakit na diabetes type 2. Medyo delikado na talaga kasi sugar namin, nakikita namin kasi we check our sugar every day. Tumataas siya, like hindi siya at that stable na ano. So we had to resort ng ganon lengths to just get it. And unfortunately, fake pa yung nabili namin. May side effect ang gamot na nakababawas ng timbang. Kaya ngayon, maraming mga gusto magpapayat ang nagkukumahog bumili nito kahit pa wala namang diabetes. Na tumutulong siya para pababa ng blood sugar. At the same time, napansin na talaga medyo, nabawasan yung timbang ng mga pasyente. Kasi nga, medyo nawawala ng konti ng ganang kumain, di ba, yung mga pasyente. Pero babala ng diabetologist Dr. Ray Salinel, Hindi yan pwedeng pang type 1 diabetes. Okay? Hindi yan pwede sa walang diabetes. Okay? At hindi nga yung hindi yung FDA approved for obesity. So, ibig hindi yan talaga in-encourage na gamitin mo dahil mataba kang. delikado ang paggamit nito ng walang reta ng doktor at lalong delikado kung nabili lang kung saan-saan gaya ng mga naglipa ng sellers online. Pag na-inject sa'yo yan, wala nang bawian yun. Diba? So, whatever would be the effect and the effects. Okay? And the effecto in prolonged use, wala nang bawian yun. Kung mali at sobra-sobra daw ang paggamit pwedeng kantong sa samut-saring sakit gaya ng cancer. Gastrointestinal, nauseated, naduduan, pasintabi po, nasusuka, sumasakit ang tiyan, cancer, thyroid trouble, 'di ba? Maraming mga side effect po ito. Buti na lang, mailan pa rin gaya ni Maricel na bagamat aminadong hirap sa salukuyang timbang pero ayaw ng mga tinuturok na gamot. Sa halip, tamang diet na lang daw. Ayaw yung hindi ako kumakain ng kanin, yung gano'n. Pero ang hirap pag sarili kumain ng kanin talaga, hindi mo talaga maano. I would rather stick to the old standard, di ba? Na kinakailangan talaga magbawas pagkain, lalo na yung carbohydrates, okay? Kinakailangan mag-exercise tayo. Kasi kahit anong inject ka, magtataka ngayon, ba't hindi ako pumapay? Sabi, papapayat na ka to, ba't hindi ako? Kayo naman pala, kain ka pa rin ng kain. Pakius ngayon ng totoong may diabetes at kailangan na naturang gamot gaya ni Lexi. If you guys don't need it, if not diabetic or if hindi kayo prescribed ng doctors nyo, don't buy it na lang. Kaya nga yung mga kailangan talagang tao na this is medicine kasi. It's not a fad, it's not it's medicine for people that are currently in need. Walang nabibili kasi sobrang hirap. Paubusan siya talaga ngayon. Sa website ng Food and Drug Administration o FDA, tagamot sa diabetes type 2 nakarehistro ang Ozempic at hindi for general consumption. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.